Magandang Huwebes ng gabi. Kagabi, tuluyan ang nakalabas si Bagyong Nina matapos magtagal ito ng 9 na araw sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay wala tayong nakikitang namumuong sama ng panahon sa loob nito. Pero sa darating na Sabado ng gabi hanggang sa Linggo na madaling araw ay may aabangan tayong pag-uulan. Pag-uulang hindi nakakabasa at hindi nagdudulot ng pagbabaha. Bago natin malaman kung anong klase ito, alamin po muna natin ang magiging lagay ng ating panahon bukas mula kay April Enerio na nasa Pag-asa DOST. April? Salamat, Prof. Edmond. At tama nga yan sinabi mo, no, tuluyan ang nakalabas itong si Bagyong Nina sa Philippine Area of Responsibility. At kaya nga sa lagay ng panahon natin ngayong gabi hanggang bukas, ang Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ay makakaranas ng paminsan-minsang light rains po. No, yan ay dahil sa umiiral na northeast monsoon o hanging amihan dito sa may northern Luzon. Habang sa Aurora, Bicol Region, Romblon, Mindoro at Visayas ay makakaranas naman ng paminsan-minsang light to moderate rains or thunderstorms. Yan po ay dahil sa convergence o pagsasalubong ng hangin mula dito sa northeast at sa east. At yan nga po nagdadala ng mga kaulapan dito sa bandang may Kabisayaan at mga nabanggit natin probinsya kanina. Habang dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas lamang ng mga dagliang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Samantala muling naglabas ang Pag-asa kanina ng thunderstorm advisory no kaninang 4:44 PM po yan dito sa Metro Manila. Ayon dito naapektuhan ng pag-ulan ang Camanava, Makati, Dasmariñas, Marikina at Novaliches. Yan po yung naranasan nating mga pag-ulan dito sa Kamaynilaan kaninang hapon. Una nang naglabas ang Pag-asa ng thunderstorm advisory kaninang 4:33 PM dito sa Manila at Quezon City. Iba pang balita, patuloy na ang binabantay ng Pag-asa itong mga convective clouds sa malayong silangan ng bansa. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Doy Cada ay binabantayan nga po nila ito no, sa posibilidad nitong maging isang low pressure area at posible nga daw po yan this weekend sa Sabado or Linggo. Patuloy anya ang pagbabantay nila dito sapagkat meron pa tayo nga isang inaasahang bagyo ngayong Oktubre. Sa iba pang balita, may nadiskubre na naman panibagong planeta ang mga astronomers at ito nga ay isang planeta na may 4 na araw. Inanunsyo ng planethunters.org ang pagkakadiskubre na naturang planeta na pinangalan ng PH1. Ang planet PH1 ay bahagyang mas malaki kesa sa Neptune at 6 times more ang radius dito sa planet Earth. Ang isang taon nito ay katumbas lamang na roughly 138 days. Ang mga inisyal na nakadiskubre nitong PH1 ay dalawang Amerikanong scientists na sina Kian Jack at Robert Gagliano. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April N. Nerio. Balik sa iyo, Prof. Edmond. Salamat, April. Tuluyan na nga nakalabas ang Bagyong Nina matapos itong magtagal ng 9 na araw sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala naman tayong nakikitang namumong sama ng panahon sa loob nito, pero may inaasahan naman tayong pag-uulan at sa darating na Sabado ng gabi hanggang madaling araw ng Linggo. Ito yung tinatawag nating meteor shower. Ang Orionids meteor shower ay mangyayari taon-taon tuwing darating ang petsang October 20 to 21. Ito ay isang klase ng astronomical phenomenon na maaari tayong makakita hanggang 20 bulalakaw o meteors kada oras, lalo na sa oras na tinatawag nitong peak na kadalasang nangyayari sa pagitan ng alas 2 at alas 3 ng madaling araw. Ang mga meteors o bulalakaw na nakikita natin ay mga pira-pirasong bahagi ng Halley's Comet na huling nakita natin noong taong 1986. Nag-iiwan ito sa outer space ng mga small fragments na tinatawag nating meteoroids. Sa darating na October 20 to 21, araw ng Sabado at Linggo, ay daraan ng Earth sa mga ito. Ihahalin tulad natin ang isang kometa sa isang smoke belcher bus na dumadaan sa EDSA o sa ating mga kalsada. Matapos na makaraan ito ay nag-iiwan ng maitim na usok. At ito naman, pagka tayo tumawid, ito naman yung ating nalalanghap na usok nito. Pag pumasok na sa atmosphere ang mga meteoroids, ito ay nagsisimula ng masunog at tatawagin na natin itong meteors o bulalakaw, shooting stars. Kung sakaling may kapiraso pa itong natira, matapos masunog at umabot sa lupa, ito ay tatawagin na nating meteorite. Tulad nga itong hawak ko ngayon, ito na yung isang sample ng meteorite. Bukas, abangan ninyo po ang iba pang mga detalye na ibibigay ko kung saan, paano natin makikita ng maganda ang tinatawag nating Orionids meteor shower na ito at kung may kinalaman ba ito talaga sa meteorology. Ito po si Edmond Rosales. Sana ay madagdagan pa namin ang inyong kaalaman para mas maintindihan pa natin ang lagay ng ating panahon.